Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Ayan. Mga kababayan, patuloy po ang pagdaloy ng mga balita na nagpapakita kung gaano kalubha ang kalagayan ng politika sa ating bansa. Kahapon lamang ay naaresto o rather voluntaryong sumuko si Governor Chavit Singson, dating gobernador ito ng Ilocos Sur, sa mga police authorities diyan sa Quezon City. Matapos na malaman niya na siya po ay nahulugan ng arrest order o warrant of arrest mula sa Regional Trial Court sa Vigan, Ilocos Sur, mga kababayan. At ito ay may kaugnayan sa kasong isinampa sa kanya, libel or cyber libel, no? Kapareho din po yan sa kaso na isinampa sa akin ng NBI in violation of cyber libel or cybercrime law. Ngayon, bibigyan po natin ng konteksto at historical correlation itong paggamit ng mga pagsasampa ng kaso like cyber libel o mga unlawful publication na siya ding kaso na isinampa laban sa akin at kay Manong Jason Sa. Nung kami ay nagtanong kung ano talaga ang totoong kalagayan sa pangkalusugan at medikal na kondisyon ni Marcos Jr. bilang presidente, which is part ng aming constitutional right at bahagi din po yan ng constitutional duty ni Marcos na magpaliwanag. Una, ang pagkakaaresto po o ang paglabas ng arrest order laban kay Governor Chavit Singson ay sa kadahilan ng isa siya sa mga kritiko at naninindigan laban sa mga isyu ng katiwalian, pandarambong at pangungurakot na nagaganap sa ilalim po ng gobyerno ni Marcos. That's number one. Number two, tuloy-tuloy po ang kanyang pagsama o pakikilahok sa mga pagkilos ng taong bayan tungkol sa mga pagbubuo ng Democratic Opposition Movement. Meaning, sumasama siya sa mga grupo na aktibo ang pagpupuna at gumagawa ng mga mapayapa ngunit tuloy-tuloy na mga pagkilos na nananawagan ng resignation ni Marcos Jr. Pangatlo, kung bakit siya inaresto. Si Manong Chavit Singson po is an influential figure. Mayroon po siyang kakayanan na magbigay ng tinatawag na impact sa kanyang mga pagpapahayag sa mga taong bayan. Meaning, to a certain degree, nakakapag-influensya ng public opinion. Kaya nung kanyang binubunyag na si Sandro Marcos, ang isa sa pinakamalaking nakakuha ng mga insertions, mga flood control, at iba pa mga pundo na hindi na makikita at wala namang konkreto o aktwal na mga proyekto sa Ilocos Norte, mga 11 billion pesos mahigit po ito, pumalag na si Marcos Jr. Walang pag-aalangan na pinangalanan po ni Governor Chavit Singson itong si Sandro Marcos at si Bongbong Marcos na ang mga kontraktor sa Ilocos Norte ay hawak nila pati ang mayor. At ang estimate na inilahad ni Manong Chavit umaabot sa 3 bilyon mahigit, 3 billion pesos ang kinita ni Sandro Marcos. Meaning 1 billion per year, mantakin mo. Kasi 2023, 2024, 2025. Yan daw po ay minimum estimate lamang ayon sa mga datos mula sa mga nakalista na proyekto doon sa Cabral Files. Si Martin Romualdez, mga 14 billion pesos po ang makikita kaagad ng mga proyekto na napunta sa kanya sa loob lamang ng 2 taon according kay Manong Chavit Singson. So the family enterprise of corruption and plunder which Governor Chavit Singson alleged and exposed against Bongbong Marcos Jr., yan po ang pinagmulan ng kanilang pagbabanggaan. Hinabol na po ang property dyan ni Manong Chavit Singson matapos siyang lumantad at nanindigan na itinuturo niya na ang punong salaring kriminal o mastermind
ay sila Martin Romualdez at sila Bongbong Marcos Jr. at pati ang anak niya ay sangkot, si Sandro Marcos. Matapos po ng kanyang pagbubunyag, si Governor Chavit Singson po ay nagkaroon ng mga problema sa panggigipit sa kanyang property dyan sa may Metro Walk sa may Pasig Ortigas. It's a multi-billion property. At dahil po dyan, ang mga buwis na iniipit sa kanya ay bigla na lang sumulpot. Napakalaki po ng mga siningil sa kanya na buwis. At kung ano-ano pa, may mga plunder cases pa na nagsampa sa kanya. Nung panahon na siya pa ang mayor yata sa Narbacan, Ilocos Sur. At ginamit ang mga personalidad na kalaban niya sa politika mula sa Ilocos Sur. In this particular case na libel, hindi po binanggit ni Governor Chavit Singson kung sino partikular ang complainant. Dahil ang complainant sa cyber libel dapat private. Kaya nga sa amin, dapat ang complainant against me and Manong Jason should have been Marcos Jr., hindi ang NBI. Walang legal standing o personality ang NBI para sila maging complainant. In behalf sa kunwari ay nasaktan ang damdamin ni Marcos Jr., talaga, may damdamin pa ba siya? Parang wala naman. Hindi na maramdaman ng taong bayan ang pagiging presidente niya. So, meaning to say, kilala din po talaga ni Manong Chavit ang complainant. Maybe, in due time, sasabihin niya kung sino ito. Basta ang binanggit niya sa isang interview na natulungan niya rin daw ito one time and hindi niya ini-expect na ang taong ito ay gagamitin nila Marcos Jr. to turn against him. No? So, yun ang banggit niya. Ano po ang historical connotations ng mga ginagawa ni Marcos na kunwari nagbabait-baitan pero hindi siya mabait? At ang kanyang asawa at ang kanyang grupo mismo ay marunong gumamit ng batas upang ito ay ihambalos at ilatigo sa mga kalaban nila sa politika gamit ang poder at ang makinarya ng Estado. They have the Department of Justice, the NBI, the PNP, the CIDG, lahat ng yan ginagamit ni Marcos para supilin at paralisahin ang anumang mga pagbabanta ng kritiko na ibulgar o patuloy na manindigan laban sa naghuhumiyaw na iskandalo ng korupsyon at pandarambong sa gobyerno ni Marcos Jr. at nila Romualdez. Una, kung matatandaan po ninyo nang magsimula na ang banggaan sa politika nila Marcos at Romualdez laban sa mga Duterte, una nilang tinarget kaagad po ay ang pagkontrola ng media. Ibig sabihin po, ang mga may-ari ng media at si Martin Tambaloslos mismo, si Romualdez, ay bumili ng maraming mga media at nagkaroon ng controlling shares o media interest sa malalaking network, telebisyon at mga dyaryo. At nagbuo kaagad sila ng maraming trolls na binabayaran according to Senator Marcoleta, hindi bababa sa 1 billion pesos ang budget sa mga keyboard zombies, mga trolls nila Marcos at Romualdez na kontrolin ang public opinion kaagad the moment na nagkaroon sila ng banggaan sa mga Duterte. So nagkaroon na ng media controlling operations kay Romualdez at kay Marcos na bahagi, kaya hindi na sila binibira sa mga balita at ang anggulo ng mga balita puro na papunta sa pagdurog, pagkwestiyon at pag-atake sa mga Duterte. Ay samantalang ang mga media na ito, before maupo sila Marcos at sila Romualdez sa kapangyarihan noong 2022, very hostile itong mga media na ito. Laban kay Marcos lalo na tinatawag nilang anak ng diktador, anak ng pinakamalalang kawatan o magnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. At kinampanya pa nila yan para wag iboto. No? Pero ang masa, dahil nga mahal ng mga masa si Duterte, sumakay si Marcos sa ganyan at nagbait-baitan, nagamit niya ang kalokohan sa public opinion at nabaliktad pa niya pabor sa kanya. Kaya siya nakakuha ng mga boto na nagpanalo sa kanya bilang presidente ngayon. So, si Marcos really knows
and his group, they know how to play media. Paano nila paglaruan ito? So hindi po ito basta-basta lang na nagagamit lang nila ang batas. Naiikutan pa nila ang batas. No? Mantakin mo, kung kakotsaba ka nila at kasapakat ka nila sa sindikato at pinagtatakpan mo sila at huwag mong ginagalaw ang kanilang mga pangungurakot at pandarambong, okay ka, wala kang kaso. Pero pag ikaw ay nagsalita, nagsulat, o nanindigan laban sa kanila, hindi ka okay. Makakatikim ka talaga ng latigo ng hagupit ng binaluktot ng mga kaso sa pamamagitan ng pangbabaluktot sa batas. Yan ang ginawa ni Marcos. Kasunod niyan, dinurog niya nila ni Martin Romualdez ang SMNI News na associated kina Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ at ito ang naging plataforma ng pagpapahayag nila Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte sapagkat hindi man halos landed regularly ang mga pagpapahayag na ginagawa nila Pangulong Duterte at nila Sara Duterte nang magsimula na ang hidwaan nila Marcos at Romualdez laban sa mga Duterte, mas ang inaatake ng mainstream and corporate big media ang mga Duterte. Kaya ang SMNI ang nagserbi na alternatibo na media. At doon nagkaroon ng programa si Pangulong Duterte, kami po nila Dr. Lorin Badoy may program doon, at iyon ang naging daan kung bakit nagsimula ang pagbubunyag sa mga abuso sa poder at kapangyarihan at ang mga pagsingaw ng pangungurakot na nagaganap sa gobyerno ni Marcos Jr. Doon sa SMNI. At dahil dyan, nagresulta ito sa pagkakakulong ko at ni Dr. Lorin Badoy ng almost 8 days sa Batasan Pambansa Complex sa Kongreso ni Tambaloslos nang kami ay nagtanong tungkol sa napakalaking mga budget sa travel ng mga kongresista na kontrolado ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa na umaabot sa mahigit 2 billion pesos noong 2023 lang alone. At halos taon-taon na uubos nila ito bilang lakwatsa at perks and privileges nila mahigit 2 billion pesos, mantakin nyo yan. Para lang magliwaliw sila ito mga kawatan at mga buayang kongresista na inaalagaan at binubudburan ni Martin Romualdez at nila Marcos upang maging loyal sa kanila, loyal sa pagnanakaw at loyal sa pangungurakot. Ayun. Ang SMNI po naging target ng sistematikong atake, pati ang Kingdom of Jesus Christ. Nakita po natin yan, nilusob ng mga 8,000 mga pulis led by Diwata Torre ang compound sa Davao. 2 malalaking compound yon at may mga nasaktan at may namatay pa. Gamit ang labis-labis na puwersa ng mga pulis against a religious organization. Ayun, sinunod nila na dinurog din ang SMNI. At ano pong nangyari? Kahit na may franchise ang SMNI, legally issued by Congress, it is valid until 2042. Ang pagkakalam ko, 2042 pa or 2044, ay hindi po ito binigyan ng permit to operate ng NTC or National Telecommunications Commission under kay Marcos Jr. Iba po ang kaso ng ABS-CBN, paso. Wala na silang franchise. At 3 taon na sila na nag-ooperate. Kahit dyan, pinayagan pa sila ni Pangulong Duterte for a probational authority na ginamit nila na ibinigay po ni Pangulong Duterte through the NTC. 2015 wala ng franchise ng ABS-CBN, panahon pa ni Noynoy Aquino. Hindi po ito na-renew. And yet, 2018 or 2019 na sila nagsarado. Nang wala na talagang franchise na ibinigay sa kanila ang Kongreso. At ang SMNI naman, ang nag-revoke lang ng franchise nito ay ang House of Representatives. Subalit ang Senado hindi nag-akto, therefore, valid and legal pa ang franchise ng SMNI granted by Congress until 2044. Pero hindi siya makapag-operate dahil sinarado ni Marcos at ng kanyang mga tauhan, ang NTC,
at iba pa ng mga pulis, pinasarado nila mga transmitter ng SMNI. Kaya sa Facebook, sa YouTube nyo lang nakikita ang SMNI at sa free cable. Pero yung television network mismo, hindi nakakapag-operate kahit na may franchise. Ganito po ang history ni Marcos. Nagbabait-baitan, pero katarantaduhan ang ginagawa. Iniikutan ang batas, binubutas ang batas, binabaliktad ang batas, binabaloktot ang proseso ng batas, lamang pilit-pitin at paluhurin ang mga kritiko niya. The way he did it against SMNI, against all those critics niya, like sa akin, 6 ang live active cases ko. Halos every week may hearing or court schedule ako, mga kababayan. So ito nangyari po kay Governor Chavit Singson ay hindi hiwalay doon sa binanggit ni Ka Eric na mga konteksto ng kasaysayan ng panunupil at panggigipit na ginagawa ni Marcos. Ibig ko pong sabihin, the pattern of Marcos to use the law, weaponize the law, and execute ang binaluktot na mga kaso gamit ang kapangyarihan sa DOJ at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno including the NBI and the PNP ay nagpapakita po na desperado at takot na takot si Marcos na makakarinig ng katotohanang pagsisiwalat at mga pagbubunyag at mga pagpupuna the way Governor Chavit Singson is doing it. Kaya siya tinira na. Hindi lamang ang kanyang negosyo or property ang tinira ni Marcos. Gamit ang BIR at iba pang mga ahensya ng gobyerno directly under the office and power of the President, kundi ngayon ang batas na mismo ang ginamit para silipin ang mga pamamaraan kung saan pwede ipasok itong taktika ng lawfare. Pag sinabing lawfare, ang batas ay ginagamit upang instrumento sa pagdurog sa kalaban. Like mga kalaban sa politika. Mabuti sana kung ang lawfare o ang paggamit ng batas ay ginagamit bilang instrumento paglupig at pagsupil sa totoong mga kalaban ng gobyerno like CPP, NPA, NDF at mga Abu Sayyaf o mga drug lords at mga smuggler na malalaki at mga sindikato. Pero hindi at mga kurakot. Ang batas ay ginagamit at binabaluktot laban sa kritiko na nagsisiwalat ng korupsyon at mga pandarambong na ginagawa ni Marcos at nila Romualdez. And that is very seriously alarming. Kaya naman po, ang sabi ni Governor Chavit Singson, wala namang ganitong mangyayari sa kanya kung hindi po siya nanindigan upang isiwalat at ibunyag ang mga katiwalian at kabulukan ng gobyerno ni Marcos. Therefore, ang pattern ng kasaysayan ng pagiging mapanupil ng tatay ni Marcos Jr., yung senior na si Ferdinand Marcos, kung saan kaniyang pinadlak, sinupil ang lahat ng mga malayang pamamahayag sa loob po halos ng mahigit 10 taon or mahigit pa ay simula nang diniklara ang martial law, wala pong malayang pamamahayag sa Pilipinas. Inaaresto, pinapasarado ang mga media outlet na kritiko sa gobyerno ni Marcos Sr., kinukulong ang mga broadcaster at journalists during that time. Walang pinagkaiba ngayon kay Marcos Jr. Kapareho ang diskarte, iba lang ang pamamaraan. Ang pamamaraan ni Marcos Jr., kunwari hindi siya involved, may mga complainants at kunwari na sa proseso ng batas. Kunwari lang yun. The orchestration of an all-out attack against press freedom and the right to free expression enshrined and protected in the Constitution granted to the people, unti-unti po itong dinurog ni Marcos. Simula lalo pa nang magkaroon ito ng matinding politikal na hidwaan laban sa mga Duterte at mga kaalyado nito. May katapusan din po lahat ng ito. Yun ang sabi ng kasaysayan, yun ang ibinabadya ng pangyayari. And according to former Governor Chavit Singson, mas lalo lamang po siyang makikilahok pa at maninindigan at magbubulgar kung gaano kagarapal at kabulok sa pandarambong at pangungurakot ang pamilya ni Marcos Jr., lalo na siya, ang asawa niyang anak niya, at ang pinsan niyang si Romualdez, kung bakit umabot na po sa 19 trillion pesos ang utang ng Pilipinas at every year
2 trillion pesos ang ibinabayad natin mula sa buwis ng mamamayan para lamang bayaran ang bahagi ng mga interes na ito at upang magkautang at magnakaw at utangan na naman ulit. Ganyan ang nangyari sa loob ng 4 na taon ni Marcos Jr. as per description of Governor Chavit Singson. And I believe tama po ang pahayag na yon. Inilulubog ni Marcos at ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa, ng kanyang anak, ng kanyang pinsan, at ng mga kasama nila mga sindikato, inilulubog nila ang buong bansa sa utang, inuutangan nila at nag-uutang sila para mangurakot at mandarambong, hindi para palakasin at paunlarin ang buong bayan o isulong ang ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan. At may katapusan yan, mga kababayan. Maraming salamat, Manong Governor Chavit Singson, for speaking out the truth, and maraming salamat for standing up with our people, for our people. Mabuhay po kayo. Your place in history is already secured, Governor Chavit Singson. At tayo'y magpapatuloy na magdaloy ng pamamahayag at paninindigan kasama ang ating mamamayan. Ayan. When freedom and democracy and the foundations of this are systematically attacked by those who hold power, especially controlling the government and the state, there is no other way for the people but to fight. Yan po ang pahayag na nakikita ko sa paninindigang ginawa ni Governor Chavit Singson kasama ang mamamayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!